Kamusta Pisces? Welcome again dito sa iyong monthly reading. Thank you so much sa pag-follow or pag-subscribe. Malaking tulong po yung bawat follow, subscribe, hindi pag-skip ng ads. Maraming salamat po kung gusto niyo akong suportahan, tulungan yan yung mga ways. And of course, yung pag-share ninyo, pagla-like ninyo. Maraming salamat sa ating generous na si Madam Anonymous sa pagpapadala sa akin ng gift. Ayan, thank you. Sobrang nakaka-touch at na-appreciate ko po yung support ninyo. Especially yan yung mga nagpapadala po ng gift stars, super thanks, nag-avail ng membership subscription. Kung gusto niyo pong maka-avail ng exclusive perks sa akin, avail kayo ng subscription sa aking one and only official Purple Team Facebook page, Meta Verified. Yan. Bakit ko laging sinasabi yan? Kasi maraming scammers na gumagaya sa page ko. Nag-iisa lang ang Purple Team na legit, yung may check. At hindi po ako magme-message, mag-add friend, no? Kayo po mismo ang mag-message kung gusto nyo mag-inquire sa akin. Yan. Take only what resonates. Kung ano lang yung maganda or mabuti, maaaring makatulong sa situation ninyo. Sun, Moon, Rising, Venus, signs man yan. All genders. Cross-watchers, welcome din po kayo. Kung kailan man makarating sa inyo itong reading na to, this is also a timeless reading. Merong mga numbers sa cards ha. Pwede nyong ilista yan. Kunin yung mga yan kung may kayo sa numbers. Dahil lumilitaw sa cards yan, pwede may mga numbers na uulit yan ha. Banggitin ko na lang din kung anong mga signs na lumilitaw sa cards kung meron mang kaugnayan yan sa situation po ninyo. And of course, don't forget to tap the bell icon. Yan, para updated po kayo sa mga uploads readings natin. Basta kung meron man kayong mga concerns, gustong sabihin, inquiries, mag-message po kayo sa aking one and only official FB page. Okay. For the numbers na nag-a-appear sa yung mga cards, merong number 6, 26, 39, number 1, 35, 44, number 16, 6. Meron ka dalawang aces. It could be 1. Pwede rin namang merong 0 dito, 3, and number 8. For the zodiac signs na nag-a-appear dito, pwede itong merong Scorpio energy. Pwede rin namang merong mga fire, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, or Virgo. Or other earth signs. Or air. Okay. Okay. Wow. Ang ganda. Meron ka palang great fortune card dyan. Meron kang community, main male. Main male, pwedeng ikaw to. Regardless kung anong gender. Huwag niyong intindihin kung lalaki, babae nasa picture. Pwede kasing ikaw ang tinutukoy sa main male, pwede rin yung person na kakonect mo, importanteng person sa'yo, significant person. Okay. Meron ditong matured woman, so pwedeng may couple, or dalawang magka-partner, dalawang magka-connect. Pero, yung isa dito is pwedeng more matured, or merong merong lamang sa edad. Pwedeng lamang sa wisdom, like mas matured.
emotionally or sa pag-iisip, or pwedeng talagang mas matured sa age compare dito sa isa. So, nakikita ko na yan yung buena fortuna na sinasabi nila, si Great Fortune, no? Siyempre, tayo, hindi tayo mabubuhay na aasa lang sa swerte kasi nakadepende yung success natin, kasaganaan, alam mo yon, yung magagandang bagay sa buhay. Depende yan sa, sa mga strategies natin, mga pagpaplano natin, diskarte natin, pagkilos. Ha? Pero since lumilitaw naman yung Great Fortune, ibig sabihin lang, mayroong mga magagandang bagay na mangyayari. Merong mga opportunity na magbubukas para sa iyo. By the way, gates of opportunity. Ace of Pentacles and Great Fortune. Dalawang ano yan. Dalawang cards na nagsasabi na magbubukas ang pinto ng oportunidad sa iyo. Nandiyan ang potential with the Ace of Pentacles. Nandiyan ang magandang pagkakataon with the Great of Fortune na amplify ng Great Fortune cards yung mga positive cards dito sa reading na ito. Okay? But, si Ace of Pentacles is, naman to opportunity or potential pa lamang. So, ibig sabihin, depende na lang talaga yan if, alam mo yun, magmamaterialize yan, matutupad mo yan, ma-accomplish mo yan, depende yan sa mga gagawin mo. Okay? Wow, andyan yung community card. Pwedeng mga loved ones mo to, family members, mga taong malalapit sa'yo, or community wherein parang sila yung supportive eh. Ito yung support system mo eh. Mga tao man ito, kamag-anak, hindi. Alam mo yun, ito yung support system mo na kailangan mo ngayong matang May. And nandyan, whenever na kailangan mo ng suporta, andito, yung mga pangangailangan mo, bagay, tao, situation mo to, relative or hindi. Andyan yung supportive energy. Actually, pwedeng support ng divine, pwede rin naman. No? Pag sinabi natin community, ito yung mga grupo, samahan, it could be mga nakakasama mo sa trabaho, sa isang lugar, a particular na gawain or situation, no? Pwedeng sa workplace, pwedeng sa literal na komunidad ninyo, sa barangay ninyo, sa street ninyo, sa homeowners ninyo, association, char, or basta kung saan man na, alam mo yun, parang kung saan parte ka rin nito, ng sistema na to, ng lugar na to, or komunidad na ito. Okay? Pero ang ibig kasi sabihin nito is support eh. And also, pwedeng ang ibig sabihin nito is accepted ka dyan eh. No? Aside from pagiging suportado ka dyan sa lugar na yan, sa grupo ng mga tao na yan, or sa community na yan, sa place, welcome ka eh. No? This could be yung mga tao na maaaring makatulong sa'yo, mga like-minded people, maaaring mga kapareho mo ng goals, hobbies. Sila yung mga sila yung mga susi or parang magiging importanteng part para ma-achieve mo yung goal mo eh. Pisces eh. Hindi ko alam kung ma-explain ko ng tama yan. Okay? Main male is someone, kung hindi man ikaw yan, kagaya nga ng sinabi ko, pwedeng ikaw yan, pero yung pwede rin yan yung person na kakonect mo, ka-deal mo dito sa situation mo in general. Okay? This could be someone na very close sa'yo, asawa mo, kakonect mo, jowa mo, best friend mo. Okay?
Sa bottom ng deck mo, before I forget, meron ka dito si Eight of Swords. So, at least reverse na siya. Feeling ko ito ay parang makakaalis ka na dito sa isang situation wherein parang na-stuck ka dyan at na-tie up ka dyan for a while or kung matagal na panahon. So, nakikita ko dito is magkakaroon ng breakthrough. Ayan. Particular sa situation mo. Kaya kung meron kang situation na gustong-gusto mo nang makaalis doon, maybe, ito na yung sign na itong May. Finally, makaka-break free ka na dyan. Magagawa mo na yung gusto mo, makakaalis ka na dyan. Or magbabago na yung situation mo, mag-i-improve na. You are no longer prisoner, you are no longer tied or stuck in this situation, place, or connection. Pwede rin naman if it's about connection. Swim away from this situation. This is a warning card, Pisces. Ano man ito, tao man ito, bagay, situation, tumakbo ka palayo rito. Utang na buot, by all means, iwasan mo. Layuan mo yan. Swim away ibig sabihin may danger So, as early as you can, as fast as you can, kailangan mo mag-swim away dito sa bagay na to, sitwasyon na to, or tao na to. Okay? Layuan mo yan, yun. Layuan mo yan, iwasan mo yan. Diba? Parang dito, parang may pag-i-escape. Ito rin parang ganun. Diba? Feeling ko lang parang merong situation dito na parang makakaligtas ka from danger. Diba? Yun yung napipil ko. O, diba? Parang inaadya ka, pinagwa-warningan ka na ngayon pa lang, iwasan mo na yan. Kung kaya mo umalis dyan sa sitwasyon na yan, bagay na yan, tao na yan, gawin mo na. Diba? Parang ganun yung energy. Every hurricane comes to an end. Yes, that was what I was talking about. Sabi ko nga, magkakaroon ng breakthrough. Magkakaroon na ng paglaya. Magkakaroon na nung makakaalis ka sa situation na yun. So in short, kung meron ka mang difficult situation or parang kailangan mo ng rescuing doon, kaya kailangan mo ng makaalis, makalayo doon, kailangan mo na ng pagbabago, improvement, ayan na. Mag-e-end na yan yung kung ano man itong hindi magandang mga situation na ito. Storm, di ba? After ng storm, darating na yung haring araw, magiging masigla na uli ang kapaligiran, huhupa na yung ulan, huhupa na yung baha, nandyan na uli yung growth with the sun, nandyan na uli yung happiness, nandyan na uli yung pagiging okay ng mga bagay. So, yun yung indication ng storm. Kung meron mang storm na pinagdadaanan ikaw, Pisces, in general, in career, in financial, or personal crisis, or love life, ayan na yun. Matatapos na yung storm na yan. Ibig sabihin, mas magiging better na, or magiging okay na uli yung mga bagay, Pisces, in general. Elevate self-worth. It's time to raise your standards daw, Pisces. It's time to elevate your standards, yourself, self-love, self-worth, respect. It's time na umangat ka, yan. Kung gusto mo ng personal growth, gusto mo na mas maging happy, mas maging fulfilled, mas maging successful, ito na yung time para iangat mo yung sarili mo. Or i-improve mo yung mga dapat mong i-improve dito sa sarili mo or sa situation mo ngayong May. There's the opportunity with the Great Fortune card na, alam mo yun,
mag-succeed ka, mag-improve ka, ma-reach mo yung mga goals mo, at mag-level up ka. Diba? Pwede nga iba, lume-level up dito yung, yung career ninyo. Pwede nga iba, lume-level up naman dito yung sa inyo, success nyo, personal growth ninyo, yung sarili nyo mismo overall, no? Reassess, ano to? You have the right to change your mind. Kaya kung merong mang bagay, situation, Pisces, kaya nga sabi, swim away from this situation. Baka kasi mamaya, na-realize mo or marirealize mo pa lang na, oops, wait lang, parang nagbago na yata yung pakiramdam ko. Nagbago na yung desisyon mo, pag-iisip mo tungkol dito sa bagay na to, situation na to, or tao na to. Huwag kang mag-hesitate. Kung iniisip mo na yun yung the best para sa'yo, yun yung makakabuti para sa'yo, do not hesitate na tumanggi or mag-change ng mind kung kinakailangan at kung para sa ikabubuti. Ha? Huwag kang mahiya, alam mo yun. Huwag kang matakot. Kung ayaw mo na, kung nagbabago na yung isip mo, meron kang karapatan na hindi na ituloy or na umalis dyan or whatever. Okay, so sa mga tarot cards mo, Tower reverse. Makakaligtas ka talaga sa danger, disaster. Tao man yan, bagay, situation, Pisces, iniaadya ka. Tanda mo ba yung sinabi ko? Divine intervention ito, parang warning na parang makaiwas ka sa kapahamakan, makaiwas ka sa disgrasya, makaiwas ka sa patibong, kung patibong man yan, sa delikadong situation, delikadong person. Wow. Ano yun importanteng message yun. So, i-take note mo yun, ha? Ito na yung sign mo Sa tingin ko, wag mo nang hintayin mangyari. Kung meron ka mang mga dapat baguhin sa sarili mo, sa health mo, overall, sa, ewan ko, baguhin mo na ngayon. Wag mo nang hintayin kung kailan darating yung disaster na wala ka nang magagawa at alam mo yon, yung mabubulagta ka na lang, magugulat ka na lang na nangyari na. Wag mo nang hintayin. Kaya nga lumitaw yan sa reading ko Wina-warningan ka na Ngayon pa lang. Kung saan man area ng buhay mo yan, sarili mo yan, situation mo, i-analyze mo mabuti at i-apply mo yun. Para makaiwas ka sa danger, sa pagkakahulog, sa pagkakapahamak, sa destruction, or sa failure, or whatever. Nililigtas ka niyan. Wow, victory! Victory! Para sa iyo, success, achievement, spotlight, you will be attracting opportunity, you will be attracting magagandang bagay or blessings, you will be attracting fame, you will be attracting attention. Ewan ko, parang community na naman to. Baka sa social media yan. Pwedeng maraming views kung ikaw ay content creator, meaning maraming views, maraming datong char. Pwede rin namang maraming admirers, romantic or hindi. Basta makaka-attract ka Ano man ito bagay, energy, success, alam mo yung mga tao. Makaka-attract ka ng magagandang bagay or opportunity. Wow! So, nakakakita ko rito ng maraming admirers, compliments. Basta kung ano yung kinikrave mo, sinisik mo, deserve mo, ma-attract mo yun. Ma-attract mo yun.
Yun yung nafe-feel ko dyan, Pisces. So, wagi ka pagdating dyan sa departamento na yan. So, galing na tayo dito kanina, this could be a good news or opportunity pagdating sa pera or source ng income, sideline, alam mo. Ano man itong bagay na sisimulan mo, paparating sa'yo, may potential dito. Yun yung indication. Mapapera man yan, mapakareer, source of income, business, or even sa love, may potential. See, ang lakas ng energy ng beginning. Dalawang aces. Starting point, pwedeng ito bagong simula, pwede rin namang rekindling for some of you kung meron man ditong marirekindle na romance or connection. Oo, kasi makaka-attract ka ng love makaka-attract ka ng love, makaka-attract ka ng admirer. Alam mo yun? Hindi lang yan about opportunity, career, pati rin sa love life mo nakaka-attract ka. Sabi ko nga, in general meron kang mga ma-attract dito So, etong mga aces na to, pwedeng opportunity, beginning, potentials, or even messages. Pwede rin may mga bagay na darating sa'yo, may mga bago kang gagawin, sisimulan, no? Ngayong May, pwedeng bagong inspirasyon, bagong connection, may spark, may burst of energy, excitement, alam mo yon. Pwedeng mga bagong ideas, creative ideas man yan, or parang potential na mga ideas para kumita ka, alam mo yun, pwede rin naman. Pwedeng mga bagong plano. Ang ganda, ang daming potential, ang daming mga opportunities para sa'yo in money, career, and in love. Okay. Ayan, full is about new beginnings So, nakikita ko dito, may mga bagay na kailangan mong mag-take ng risk, lakasan mo yung loob mo, kailangan mong subukan. Nandyan yung maaaring may mga bagong adventure na paparating sa'yo, bagong mga experiences, bagong connections, romantic man yan, business or love life, alam mo yun? Ayan pwedeng may mga bago kang makakasama kasi may community. Pwede itong bagong hobby, bagong community na papasukin mo, bagong mga grupo, bagong mga katrabaho, kakilala, kaibigan. Merong celebration, so nakakita talaga akong success, 6 of Wands success yan Tapos meron mga dito, mga ipagse-celebrate with the 3 of Cups. It could be parties, invitation, socializing, or mga achievements mo na sineselebrate mo together with your family, colleagues, or friends. Pwedeng very busy kasi pwedeng may mga attenan kang mga events, yan, mga invitations dyan. Pwedeng makakahalubilo mo iba't ibang tao, pwedeng may mamimit kang new friend, new connection pagdating sa trabaho or sa business. Pwede rin namang may new connection na mamimit, no? Or ipapakilala sa'yo. Through one of your friends or colleagues yan. Sa tingin ko parang may bago kang makikilala na ipapakilala sa'yo ng katrabaho mo, kasama mo sa isang group or sa workplace. When it comes to love, feeling ko lang, this is a parang carefree kind of connection, parang pwedeng hindi ganun ka-serious, pwedeng nagsisimula pa lang kasi daming aces, may full, pwedeng nasa getting to know stages pa lang, talking stage, no? So, tingin ko pwedeng hindi pa ganun ka-attached, ganun ka-serious, kasi parang kinikilala nyo pa lang yung isa't isa na-explore nyo pa lang yung possibility sa inyong dalawa. Pero yes, there's the spark, excitement, new inspiration na person ako na detect dito na pwedeng bagong kakilala mo pa lang or
Kaka-start pa lang, nasa early stages pa lang yung connection ninyo. And merong potential, yes. Yes, may potential. Pag sinabi nating may potential, nandun yung possibility, alam mo yon with this person, yes, there is attraction. Okay? You are attracting. Wow, Pisces, yun lang ang masasabi ko. Sa Great Fortune card, success, love, you are attracting. So, kuha na tayo ng closing message. Closing message mo ay faith. May kinalaman sa faith. Let things unfold daw, Pisces. Saya mong mag-unfold kung ano man itong mga bagay na ito. Wala kang dapat ika-pressure, wala kang dapat ipagmadali. Hindi mo kailangan ma-force na mamili, mag-make ng choice. Sabi nga doon, pwede kang mag-back out, di ba? Merong divine or higher forces at work na sila yung bahala dito sa mga bagay na nagmamanifest na paparating na sa iyo. Ang sinasabi lang dito ay magkaroon ka ng confidence, no? Sa kung ano man ang kalalabasan, mga susunod na mangyari or mga paparating na ito. Pwedeng it's not as bad as it seems, di ba? Yun yung sinasabi, basta importante, have faith in the higher spiritual power that will direct your life the way it is supposed to be. Kung ano yung plano ng divine, it shall be done. Basta, kailangan mo lang trust the divine process, trust the divine timing, trust the divine. Have faith. Affirmation, I trust the universe. Thank you for watching. Love you all. Godspeed.